Isang magandang hapon mga kababayan. Kumusta sa ating mga kapwa Pilipino na nasa iba't ibang dako po ng daigdig? Itong mga DDS, lalong-lalo na po itong si Sara Duterte, ay nawawmali. Nawawmali po dahil ang akala po nila, makukuha na po nilang interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang alam po nila, sigurado na mabibigyan po siya ng temporaryong kalayaan habang dinidinig po ang kanyang kaso sa International Criminal Court, mga kababayan. Pero wow, mali pala. Wow, mali mga kababayan. Ang dami pong mga DDS ang masayang-masaya noon, nagsasabing, lalabas na si Tatay Digong, makakauwi na. Pero ang resulta mga kababayan, isa palang wow, mali. Alright, mga kababayan, bago po tayo magpatuloy, shout out po sa inyo lahat. At special mention sa ating kaibigan na si Mar Ekling sa Davao. Ganun na rin kay Paring Balls, the best barber in Calgary, mga kababayan. Maraming salamat. Paring Balls sa napakagaling pagserbisyo. Yan, marami pong mga customers si Paring Balls dahil maganda po ang kanyang gupit. Talagang sulit na sulit. Yan. Alright mga kababayan, ito nga, nawawmali ang mga DDS. Naku, ang dami po mga masasaya na sa social media sinasabi nila na makakalaya na ang aming Tatay Diggs. Yan po ang mga pinagsasabi nila. Masayang-masaya po sila. Kala mo po yung parang isang palaka o palakang naambunan. Nagsasaya na po sila sa social media. At ito po si Sara Duterte pala, kaya panay po ang biyahe niya. Yan, pinuntan nga niya ang Australia dahil yan po ang target po nilang lugar na kung saan, kung papayag at makakalusot sila, doon nila ipopwesto si Digong Duterte, ang kanyang ama. Temporarily, interim release mga kababayan. Pero ano ang nangyari? Wala, nabudol sila ni Kaufman, mga kababayan. Akala nila okay na. Akala nila in the bag na. Pero hindi pa po pala. Hindi pa. Ang prosecution, mga kababayan, ay kinontra. Kinontra po nila ito. Ang alam ng defense ay okay lang sa prosecution. At wala nang pangungontra. Walang opposition. Pero kinontra, mga kababayan. Hindi sila makapapayag na lalabas si Digong Duterte sa kulungan. Alam mo, napakahirap pa hulihin, napakahirap ibiyahe, ang laking resistance mula sa kanyang mga tagasunod, mga panatiko, at ngayon, lalabas mo na naman. Naghirap nga sila General Torre noon. Kaya tama lang, yung move ng prosecution na harangan, na kontrahin, ito pong nilalakad, niluluto ng defense, ang interim release ni former President Rodrigo Roa Duterte, mga kababayan. Kaya tayo ngayon ay masayang-masaya dahil mukhang malabo na ang sinasabi nilang interim release. Iyan, mga kababayan. Alright. Napakalaki ang pinapasahod nila kay Kaufman, mga kababayan. Napakalaking halaga. Naniwala naman sila na malaki ang pag-asa na mailalabas nila si President Digong.
At ang ginagamit po nilang grounds o rason kung bakit they're seeking for interim release ay yung ano po daw, katandaan at saka yung kanyang mga health issues. Yan po ang ginagamit nila. Pero kinontra po sila. Kinontra ng prosecution, mga kababayan. At inilahad ng prosecution ang kanilang mga point by point kung ano ba yung mga reasons na kung bakit hindi dapat bigyan ng interim release itong si former President Digong Duterte. Marami pong mga points na sinabi po nila. At yun nga, in-emphasize po nila dito na si Rodrigo Duterte, kahit matanda na, ay may malakas pa ring impluensya, mga kababayan. Totoo po yan. Napapasunod niya pa po hanggang ngayon yung po mga uto-utong mga DDS, mga kababayan. Sunod-sunuran pa rin po. Kaya pag sinabi niyang ganito, gagawin naman nila. Kaya mahirap mga kababayan na ilabas po ito. Kahit temporarily lang. Mahirap. I-mention nga pa po ng prosecution yung pong pagpalo ni Hanilet sa isang pulis using a cellphone, mga kababayan. Hinampas sa ulo. Yan. So ito pong mga instances po ng mga ito. Hindi po safe, mga kababayan. Kaya natatakot pa po ang mga biktima dito, yung mga pamilya ng victims, kung makalabas ang mastermind ng EJ case na walang iba kundi si Rodrigo Duterte, mga kababayan. Kaya, naku, kwarta na naging bato pa. Akala ko in the bag na makakalabas nga temporarily si Digong Duterte, pero napornada, mga kababayan. Hindi po natuloy, alanganing matuloy ang interim release ni Rodrigo Duterte. Yan, mga kababayan. Kaya sa mga DDS dyan, nako, uminom kayo ng inyong mga gamot sa hypertension dahil baka ma-high blood kayo. Dahil mukhang alanganin ng makakalabas ang inyong idol na si Rodrigo Duterte. Inumin nyo ang inyong mga pampababa ng dugo dahil baka ma-high blood kayo dito na malabo ng maka-uwi si former President Digong Duterte. Para po sa aking personal opinion, sa aking point of view, malabo na po na makakauwi. Sa interim release yan, malabo na. Yung pong talagang pag-uwi at pagka-acquit ni Digong, para po sa akin, wala na yan. Hindi po siya mananalo dyan. Believe me, kahit na hindi po ako abogado, base po sa mga napakaraming kaso at mga ebidensya, maraming mga witnesses na tatayo dyan, mga kababayan. Hindi po yan mananalo si Digong Duterte. Remember na nasa Europa ang trial ay nangyayari sa Europe at ang mga puti, ang mga Europeans, mga kababayan, hindi yan nakukuha sa pera-pera, hindi yan nakukuha sa pressures, sa mga pag-impluensya. Wala, hindi mo po ma-impluensya ng mga Europeans. Ang mga tao ng ICC, hindi mo yan ma-impluensyahan, malayong mangyari yan. Kung sa Pilipinas, posibleng mangyari yan dahil alam mo mga Pilipino, nako, pakitaan mo lang ng salapi. Yung kumikislap-kislap na salapi. Pakitaan mo lang siya ng ganyan. Siguradong kakagat na. At gagawa na ng kalokohan ng isang Pilipino. Kahit na hindi tama, yun ang isusulong niya. Ganyan kaya kay Sara Duterte. Napakaliwanag na guilty po yung si Sara Duterte. Hanggang ngayon, wala pa rin nangyayari. Kaya, my point, tama po yung mga nagsasabi na dapat lang na ang trial talaga ni Digong ay sa The Hague. Dahil pag ginawa sa Pilipinas, wala. Wala yan, ma-acquit yan. Walang hustisya sa Pilipinas.
Hawak niya, hawak nila. Galamay, napakarami niyang galamay. Mautak siya. Napansin ko na to, matagal ng panahon na napansin ko ito. Na tinalaga niya sa pwesto, sa mga key positions, ang kanyang mga kakilala, mga kaibigan. Kaya, sinong hahabol sa kanya kung puro mga kaibigan niya ang nakapwesto sa, let's say, DOJ, as ombudsman, sila Martires, sa COMELEC, sa Supreme Court, mga kababayan. Mga tauhan ni Digong, matalino rin, mga kababayan. Alam niya talaga na plano na niyang gagawa siya ng kalokohan, kaya ginawa niya po ito. And I'm glad, mga kababayan, na nakikita ko po maliwanag na merong hustisya mga EJK victims. Mabibigyan po sila ng hustisya. Alam kong sa Europa patas ang labanan. Hindi gaya sa Pilipinas na pera-pera lang at walang hustisya. Napakaliwanag, ulitin ko kay BP Sara. Maliwanag po na may nagawa siyang hindi tama sa bayan, sa confidential funds, etc. At hanggang ngayon, hindi pa nauumpisan. Ganyan kalakas ang mga Duterte. Ganyan ang sistema sa Pilipinas. Bulok, mga kababayan. Kaya sa mga DDS dyan, nabudol kayo ni Kaufman na wow, mali kayo. Wow, mali. Walang interim release. Malabo yung interim release na yan. Alright, mga kababayan. Ito lang po muna ngayon. Please subscribe sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa aking mumunting channel. Marami pong salamat and share my videos. Okay, isang magandang hapon sa lahat. Marami pong salamat.